Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Pero okay naman. Kasi paano wala akong nintay ko lang yung schedule. Kung kailan okay na clear na lahat yung puro operation na si Mrs. no. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber no. Kaya ako ginabi. Magbigay lang tayo ng konting reaksyon dito. Kay Harry Roque tayo kay Harry Roque tayo. Pakinggan natin siya. Mga boss. Masyado palang matindi ang galit nitong si Harry Roque kay De Lima, no? Pakinggan natin. Before we go, as we know in the Philippines, the tides always... One day ago lang ho ito, no? At meron po itong 119,000 views. Kay Karen Davila. Hot copy. Ex-Duterte spokesman Harry Roque. Pakinggan natin. At meron ho ditong 746 comments. Mamaya magbabasa ho tayo ng konti. No? And you and the former senator had actually trade barbs somehow in 2018 when De Lima accused you and said you sold your identity for a possible Senate run. Do you remember this? Sinabihan pala siya ni Laila De Lima na you sold your identity to a possible Senate run. Diba? You remember this? She accused you of that. This is in a 2018 interview with her, and you actually were recorded as saying this, and I want to run it now because I want your reaction on it today. Can we show that particular video of then former spokesperson Harry Roque? Happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Okay. Yan ho yun. No? Pero tuloy pa natin. So, Attorney Roque, there you were, in power, seeing this video now on social media, saying that you spend the rest of your life in jail, goodbye. What are your thoughts on that, looking at it today? I certainly regret that the witnesses recanted their testimonies because when I personally interviewed the witnesses against her, I was convinced that she was part of large-scale drug trafficking, and I think society now is less secure with Leila De Lima freed from jail. But you don't regret your words, your actions, being in power at that time, and then looking out actually a few years after, it was in a state of absolute power. Some could have said hubris or even arrogance or just conceit or the irresponsibility of saying those words, a lack of compassion. Do you regret saying those words, attorney? No, Karen, because I heard the testimonies of the witnesses against her, and I am convinced as a lawyer of 32 years of experience that they were telling the truth. I do not know why they recanted, but perhaps Leila De Lima is in a better position to tell us why they did so. I do not know why they recanted, sabi niya. Nakonsensya nga, ikaw naman Harry Roque. Hindi pa huli lahat dito mga boss Tuloy pa natin. Alright, on that note, I want to thank you so much, Attorney Harry Roque, for joining me today on Head Start, sir. Basahin ho natin yung mga komento dito, no? Basahin po natin. Sabi nitong isa, when you wish something bad to another human being, usually it comes back to you in a much harder way, sooner or later. Yung kahilingan niya kay Leila De Lima na mabulok siya o mamatay na siya sa kulungan, mukhang malapit na bumalik doon sa kanyang amo. Remember, ang nasa ICC yung kaso ng amo nito. Crime against humanity po. Sa dami ng nangamatay at mga siya nagsabi, di ba?
Patay, 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 kill, kill, kill. Sagot ko kayo. Di ba? Marami pa ho itong comment nito eh. Oh, ito pa isa. We cannot even address Roque, a man, the way they altered those words. And clearly, he said, and clearly he sold to his master when he was in power. Ito yung mga comments ha. Ito pa isa. Abogadong naturingan pero walang galang sa rule of law. Alam naman natin bakit niya nasabi yun. Just to please Digong. And in return, a great favor will ensue. Ito pa isa. Unforgivable sin. The hardening of the heart of this man. Oh. Ha? Ito yung mga comments dito sa vlog na to ha, ni Karen Davila ha. No, ito pa isa. You believe their first testimonies even though you knew they were not credible witness. Oh. Ito pa isa. Pride is considered the original and worst of the seventh deadly sin and the most demonic. And man, his Harry Roque is just oozing with it. Tatalino nagko-comment oh. Parang yung mga sa mister sa totoo lang din. Oo. Pa isa. Mga senior na kayo, Sir Roque. Wish everyone sana good life and spread love, not anger. Ha? Ito pa isa. Sayang din itong si Dolphin. Sobrang lagapak ng good grace niya as a human rights lawyer. Oh. Mahaba ho ito. Mantay mo 746 comments. Halos puro ganyan po yan. Oh. Alam nyo, pero alam mo sa tingin ko dito kay Harry Roque. Balikan niya lang yung balik tanaw lang siya kung sino siya nung araw at magsisi siya sa Panginoon. May pag-asa pa to eh. Gaya nga na sinabi ko, yung katabi ng Panginoong Jesus. Nung siya ay nakapako sa krus, di ba? Nagsisi. Pinatawad eh, di ba? Kasi itong si Harry Roque, parang ano naman to eh. Wala pa naman yatang napatay na tao to o wala pang pinapatay. Pagaya nung amo niya, na mismo sa bunganga niya, pati Diyos minura. Diba? At inaamin niya naman naka-ano siya, naka-live ba, na talagang nakapatay na siya ng tao. Oh. At yun nga, yun ang batas niya eh. Patay, patay, patay. Sa dami nga ho. Kaya nga ho, ang kaso nitong amo nito, crime against humanity, no? Pero matapang si Digong. Hindi raw siya, tingnan natin, di ba, ganun lang yun, mga boss. Gaya sabi niya, pag ako yun, yung mga pulis at saka mga military, mag-ingat kayo sa mga yan, ha? O, para bang hawak niya pa rin yung mga military at saka pulis, no? Mga boss. Parang yun nga, sinusumbatan niya na malaki ang mga naitulong ko sa inyo. Ito naman mga to. Nakatulong siya sa inyo, hindi naman niya pera itinulong sa inyo. Mga nakapag-aral naman kayo, di ba? At yung naitulong niya sa inyo, kung magkano man yan, yung ba, hindi niya naman madadala sa hukay yan eh. Konsensya. Pagaya si Ragos, di ba? O na konsensya. Inamin niya. Alam niyo, pag talagang yung hindi ka talagang sobrang demonyo, ewan ko to si Harry Roque kung talagang na to. Kung talagang binenta na nito, kaluluwa nito, no? Pero pag hindi pa, pwede pa to eh. Wala pa naman pinatay to eh. Mga boss, yun lang niya, na sumobra siya ng pangarap. Yan nga eh. Wala. Alam mo yung mga ganong klaseng salita ni Harry Roque, ha? Mga boss. Yun yung kunyari, pinatay yung mahal mo sa buhay ng grabing pagkapatay o kung napakabigat ng kasalanan sa'yo nung tao na yan para masabi mo yan na Hari nawa, mabulok ka na habang buhay ka na makulong. Yun. Harry Roque naman, may kasalanan ba sa si Dilima? Ano ba ginawa sa ni Dilima? Parehas naman kayong human rights lawyer nung araw pero ngayon, iba ka na.
Human left ka na eh. Napapanood si Roque na talaga, mamamatay tao tawag na kay Digong eh. Oh. At kay Marcos, ngayon eto na siya Parang sa isang kislap mata, ang dating tagapagtanggol ng mga naaapi, eto na ang nangyari. No? Sabi ko na nga, di ba? Kung merong God moves in a very mysterious way, and so is money moves also in a very mysterious way. Pero ito kay Roque, hindi nang mysterious ito eh. Ewan ko anong nangyari talaga dito, no? Talagang niya, no? Tinatanong siya ni Karen Davila kung wala, totoo. Ano niya? Ha? Isa kang abogado, niniwala ka sa testimonya ng mga preso. At saka, tignan niyo yung mga comments, no, mga boss. Talagang nakakapanindig balahibo. Yung 700 na comments na ito, hindi ko na tinuloy binasa eh. Totoo. Talagang sinusumpa siya. Tama ang sabi ko, di ba? Ini-interview to, kala na itong maraming umi-interview sa kanya, pa-interview siya ng pa-interview eh. Hindi niya alam, habang ini-interview siya, lalo niyang inilulubog yung sarili niya sa kumunoy. Oo. Di ba? Yun ang nangyayari sa tao na to. Akala niya kung may ini-interview siya, para siya, umangat. Hindi niya alam, saka niya, parang rin yung amo niya, di ba? Kung ano-ano sinasabi. Ano ikaw masasabi mo? Sabi sa amo niya, na ikaw naakusahan ka ng grave threat. Kausap ni si Kibulog, magpakulong na lang ako. Di pakulong ka. Tapos na kaso, papakulong na pala eh. Dali-dalian nyo, tapos damputin nyo na. Siya nagsabi, papakulong daw siya eh. Dapat lahat na sinasabi niya, bigyan yung katuparan. Diba? Si Atty. Enzo, talagang tuwan-tuwa siya dito kay Ito kay Harry Roque na ito, tsaka dito kay Digong. Ito, mag-amo. Pero hindi pa uli lahat dito. Kung pag napanood niyo yung dating si Harry Roque, hanga ako dito. Ito, sa tao na to, magaling to, matalino talaga ito eh. Nung nasa human rights advocate pa siya, kontra siya sa mga masamang politiko, magaling. Ngayon, eto na siya, parang isang click lang na gano'n eh. Lapit ka rito. Sabi niya, bibigyan kita ng pwesto. Nawala na sa sarili. Lapit eh, no? Yan ang natabi. Mahina ang pananampalataya sa Panginoon. Pantala ang Panginoon Jesus. Mismo si Satanas na lumapit. Nung siya ay doon sa bundok na yung temptation ba siya sabi, di ba? Lahat nang nakikita mo, ako lang ang sambahin mo, magiging iyo. Lumayas ka, Satanas. Ito naman mga to. Lapit, hari. Ito, balita ko, may basa ako, 39 hectares ba binigay sa Bataan dito? May maliit. Si Satanas, sabi kay Kristo, lahat ng nakikita mo, magiging iyo. Sambahin mo lang ako. Mga boss. Ayan sinasabi ko, nandito si Satanas. Ito ang impyerno. Ito rin ang paraiso. Paulit-ulit. Napanood niyo po ba yung yung mag-live-in partner na nakasakay sa Victory Liner? Hired killer po bumira ron. Para lang bumaril ng aso. Walang katakot-takot, walang kagulat-gulat. Pera ho yun. Baka pinakamababa doon, baka 100,000. Dalawa ang buhay na kinatay. Nung 2 demonyo. Yan po eh. Kaya dapat maging maingat sa mga demonyong nagkalat dito sa lupa.
Marami po yan. Oh. Mula sa espiritu hanggang sa mga napapasok nila yung mga katauhan ng mga may hina para tayo sa Panginoon eh. Oo. Ultimo nga mamayayaman eh. Napapasok pa rin ng mga demonyo. Meron ho dyan, tingnan mo. Mga nagpapatiwakal. Sino yan? Yung sa taga Bicol din, Andaya ba yun? Andaya, nagbaril sa sarili. Maski yung recto, ganun din. Pero total blackout na lang, wala na, basta yun. Sarili, pinatay nila. Magaganda ng buhay ho ng mga yan. Hindi naman ho nagsumasala sa oras. Pero iba eh. Kaya nga, hindi ako niniwala ho sa sinasabi mga tag dito, mga dagat-dagatang apoy, mga wala ho, ito na po impyerno. Nandito po talaga. Mali ba ako? Meron dyan, yung kagaya nun, yung bumaril do sa tutulog yung babae sa ulo. Puto. Maski hindi ikaw ang pumatay, ikaw ang nag-utos. Ikaw na yun. Di ba? Kaya si Laila de Lima, sabi ni Laila de Lima, lahat kaya kong patawarin. Kasi alam ni Senadore na yung mga nagdiin sa kanya, pinwersa lang eh. Kaya para sa isang intelihenteng tao na gaya ni Laila de Lima, na maski siya naghirap ng dahil doon sa mga tao na ginamit para siya ay makulong, pinatatawad niya. Dahil parang matter of life and death din yung mga tao na yan eh. Susunod kayo o di ba? Kagayang Ragos, NBI director. Pero dahil sa takot, sumunod siya kay Piluka. Si Piluka. Si Piluka yun yung natandaan, nabubuhay pa si Miriam Defensor. Pinalabas sa yun sa Senado. Nakalimutan ko pangalan eh. Alam niyo, mga ganyan tao, madali ko mawala sa isip ko eh. Wala. Kawawa kay Miriam Defensor. Get out! Inalabas siya. Panahon niyo yun? Si Piluka. Basta yan, lahat lahat ng dumikit kay Digong, talagang nagtampisaw sa pera. Gani Bantag. Diba? Biglang naging Cinderella, ginawa siya Cinderella man ni Kapersi. Pero hanggang sa mga oras po nito, hindi ho ako naniniwala na siya ang mastermind. Si Bantag, hindi po. Kasi panghimagas lang ni Kapersi si Bantag eh. Ang main dish niyan si Digong. Totoo nun. Main dish hindi natin alam. Ang tinuturo naman ni Bantag si Boeing Remulla ang mastermind. Pero yun, paulit-ulit. Kung talagang pinostehan yan, hindi ho yan nakawala. NBI, Department of Justice, alam na alam mo, nabababa ang warrant of arrest, paano pang makakalayo yan? Di ba mga boss? Simpleng-simple. Di ba? Baka yung away-away ng mga yan. Tapos ano ba naman cellphone? Tago ka na. Bababa na yung warrant of arrest mo. Baka hindi natin alam. Alam mo, politiko, ganyan. Di ba mga boss? Sabi naman ng isa, kahala ko naman, didiin mo na ako eh. Marami pa kung si Bantag. Yun yung hinukay doon sa Montik na benta nga yung bunting lupa eh.
Meron ng ano, nagkabentahan eh, swap ng ano. Buti na lang ho, yun nga, nang dahil sa buhay ni Ka-Percy na nawala, lahat sumabog ang mga nangyayari sa loob ng Muntinlupa. Lahat hanggang sa ayan na, sumabog na ng tuluyan, di ba? Nagturuan na kung sino mastermind. Tinuro si Bantag, sabi ni Bantag, hindi, ikaw, Rimulya, ang mastermind. Di ba mga boss? Yun nga, kinailangan pang magbuhis ng buhay ng isang tao para sumabog ang ganito. Palalaho ng palala, magmulaho nung kay Bantag, palala na ng palala, di ba? Nagkabistuhan. Di ba mga boss? Yan eh. Kailangan pa, para sigurong si Jesus Christ, kailangan pa mamatay sa krus upang matubos ang kasalanan ng tao. Diba? Ganun po yun. Magkulab na po tayo. Napapahaba ako. Napupunta na naman ako sa pagiging pastor. Basta yun nga mga boss. Para hilingin mo na mabulok ka sana sa kulungan sa buong buhay mo. Hindi ka na makalabas. Napakalaki po ng kasalanan ng tao na yun sa iyo. Na talagang halos gusto mo na siyang, kung pwede lang, tagain ni Harry Roque na para mamatay na Yun nga ang tanong. Harry Roque, ano kasalanan sa ni De Lima? Tsaka, tignan mo si Laila De Lima, mga boss. Pinatatawad ko na yung mga taong ginamit kaya ikaw, Harry Roque, may pagkakataon ka pa, patatawarin ka ni Laila De Lima dahil alam ni Laila De Lima na nagagamit ka lang, magkulab na po tayo, Harry Roque. Roque rin pangalan ko, pero pangalan ko Roque, hindi Roque apelyido ko, meron akong kilalang Roque apelyido, si Maria Leonora Roque. Shout out Maria Leonora Roque. Tagal mong nawala, my friend. Busy ka siguro, no? Pero matino yun, Roque ako kasi nga pinanganak ako, piyesa na San Roque, patron. Hari puwak, kwek. Okinawa dyan pa na tao to. Eto. Rico Bakay, welcome to the club. Sabi niya, pro-proteksyonan talaga yan kasi laki ng utang na loob nila sa mga Duterte. Kung kung kay Dutay, malilibing ba yan tatay niya sa libingan ng bayani? Tumatawa siya. Tapos pinaupo pa siya sa pagiging presidente. Ako, iba ang basa ko dyan, Rico Ito lang. Baka kung doon nga siya na binoto ng mga loyalist ni Marcos Dahil sinabi niya sa kanyang question and answer na kung sakasakali siya mananalo, ipalilibing niya yan sa libingan ng mga bayani. Noong utang na loob niya. Dinala siya ng mga Marcos loyalist. Nung panahon naman yun, di naman siya sikat pang masyado. Wala namang mali ba? Wala naman na sinabing tama yan Ba? Mag-jet ski ako. Ganito. Anong nangyari? Ubusin ko mga adik. Anong naubos? Yung mga nakasinelas. Ayun, nung inabot niya. May kaso siya. Crime against humanity. Malapit nang matupad ang iyong kahilingan, Harry Roque. Hindi, si Saddam Hussein nga, tapang-tapang na tao din binitay din diba?
Talagang hanggang sa ano, nililiti siya sa korte eh. Talagang, parang daga si Saddam Hussein, nagtago sa ilalim ng ano, nung, di ba? Tsaka ako hindi ako niniwala lang sinasabi ni Digong na pag siya ay si Sara Duterte na ginto, na gano'n, magkakaroon ng ano, parang mag-aalsa masa yung mga pulis at saka mga sundalo. Hindi ako niniwala ng gano'n. Hindi ganun kabobo yung mga yon. Totoo lang ha. Mga PMAer din yan eh. Oo. Diba? Tuloy natin to. Rico Bakay ulit. Isa pa yung SMMI na yan. Yan ang nanggugulo sa Pilipinas. Puro NPA ang issue. Wala na NPA ngayon. Pinulbos na mga ni Duterte yan. Puro fake news lahat ang sinasabi ng SMMI. Pinulbos na mga ni Duterte. Paano yan pupulbusin eh? Mayroong video yan, Rico Bakay, mabuhay ang MPA. Nabinidyo, di ba? Oh. Naakyat pa nila nga sa bundok yan eh. Kung ano-ano dala-dala nila sa mga yan, no, di ba? Naka-video naman yun, Rico eh. Carlin Remo, shout out. Naku, Aimee, kapatid ka lang ni Pangulong naku Aimee, kapatid ka lang ni Pangulo, hindi ka pa Vice President at malabong-malabo kang maging Vice President kahit maangas ka pa sa iyong retoke. Kahit maagnas ka pa sa iyong retoke, hindi ka mananalo. Init si Kathleen Remo. Tagal na wala ni Kathleen ha. Nelson Batalone, shout out Sabi mo lang yon, pero pwede yan. Di yata alam ni Senator Aimee ang Rome Statute. Alam niya ba yon? Alam ko, alam niyan. Oy, nandito si Jane, oh. Sabi ni Jane L, oh. Oy, alam ni Aimee yan. Ang daming estatwa sa Rome. Mamimili lang siya. Patawa ka naman, friend. Magaling na yung friend ko. Nandiyan na yung sense of humor niya, Michelle Edwin, shout out, Kalat ni Baya, shout out. Al Olalia, shout out, my friend, sabi niya. Walang 8 diretso sa Inidoro noong 2019 election. Produkto yan ni Aimee, Bato, Bongo, at iba pang ng 7 years glitch. Kaya matindi ang pagtatanggol nila kay Duterte, bukod pa sa kaibigan niya si Sara walang age. Anyway, malapit na ang ICC. Parating na. Hindi na nila mapipigilan yan. Gumagalaw na ang nasa itaas. Hindi mapipigilan pag yung nasa itaas. Tignan mo nga ng 10 Commandments, di ba? Ang daming tauhan ni Pero. Ang armas lang ni Moises, yung cane. Yung baston, di ba? Talo sila. Pag gumalaw si Lord akalain ba nilang hahatiin ng dagat? Di ba? Ako hindi ako nagbabasa ng Biblia, pero yan, galing sa Bible yung mga story na yan. Yan ang mga pinapanood ko. Ben-Hur. Yan, Ben-Hur, 10 Commandments, yung life of Jesus Christ, mga Sodom and Gomorrah, mga kung ano-ano, basta tungkol sa mga kababalaghan ng Panginoon. Mahilig po ako dyan. Tuloy natin yung kay Olalia. Katulad ng paglaya ni Madam Laila, good day, Sir Rox, and to all ka-warriors. Praying for your wife to get well soon. God bless to us all. Salamat, Al Olalia. Salamat. Okay. Schedule na lang. Kala ko nga, may buti wala. Buti wala. Malakas tayo kay Lord sa totoo lang. Hindi ho yan biro. Opo. Kalat ni Bayaw. Good morning, Karoke. Yon, early bird. Bombahin mo, Karoke, Hello, Miss Akira Milos. Good evening, sabi ni Kalat niyo.
Red Molly. Welcome to the club, Red Molly. Hindi lakay, Senate President ang pwedeng pumalit sa Vice President pag natanggal. Oh, ganun ba? Hindi ko alam eh. Salamat sa pagkukorek, Red Molly. Oh, alam niyo na mga boss ha. Senate President pa lang pwede pumalit. Kala ko yung idol Kimuko na eh. Mali pala. Okinawa, Japan. Kalat ni Bayan nito. Sun appointed son. Katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito. Nona Egan. Shout out. Ito. Marisol Pali. Welcome to the club, Marisol Pali. Sabi niya, bakit sa Pinas tayo bakit sa Pinas pero puro English ang balita? Kapag English ayaw ko nang makinig. Oo, alam ko ang English pero dapat sana Tagalog gamitin kasi hindi naman lahat ng Pilipino English speaking. Paano mga walang pinag-aralan? Di lalo silang ignorante dahil walang naiintindihan sa mga batas dito sa Pinas. Ay nako. Mukhang niniwala kay idol to. Sumagot si Jane L. Ang TV Patrol, Tagalog na balita. O, yun. Doon ka na lang manood sa TV Patrol, Marisol. Marilu Pabianak, shout out sabi niya. Hello po, Tay. Third po si Senate President. Kaya siya ang uupo kapag na-impeach si Sara. Mahabagin Lord, huwag si Kimo, lalo yung makala ko lang naman yun, eh. Pag na-impeach si Sara, mahabaging Lord, huwag si Kimo, lalo tayong makakaleche-leche. Good morning po pala, Tay. At sa mga Karoki Warriors, tayo dyan. Tuloy natin. Itong si Manang Aimee, kabado din po kasi kapag nawindang ang Duterte, sayang ang pagsisipsip niya at sira diskarte niya sa karir niya. Kaya napakamali ng katwiran niya. Di ba niya naiisip ang 30K victims ng EJK? Bakit isang tao lang ang pinagtatanggol niya? Hay, isa pa siya na dapat maalis sa pwesto. Kasi Duterte lang ang boss niya. Keep safe and healthy po tayo at mga dear warriors. Keep safe ka din dyan, friend, ha? Ito. Predolin Balikaw. Welcome to the club. Balik na yan sa Saba. Sa Bilibid Queen. That's it. Saba. Hindi maintindihan ng kung ano siya sabi ito. Balik yan sa Saba. Sa Bilibid Queen. That's it. Dapat to, burahin to. Hindi ko alam pinagsasabi nito. Anong Bilibid Queen? Wala yata sa anutong santo, ha? Elizabeth Iscare, shout out, ha? Good morning, Sir Rox. Naku, itong si Aimee, ibang klase din. Bakit pa naipapil niya ngayon? Kulang ata sa pansin. Naku, tumigil na nga siya. At di bagay yung pag-iingay niya. Bakit? Dahil ba takot din siya sa Duterte? Duterte na yan at ayaw niya din na makakulong si Digong sa ICC. Eto, Leonito Torre Franska. Welcome to the club, Leonito Torre Franska. Sa totoo lang, sabi niya, ang gamitan ay hindi pangmatagalan. Pag nasa pwesto na, tigil ang gamitan, umpisa ng siraan o hindi ba? Totoo.
Librado Ludovico, shout out ha, sabi niya. Blessed Wednesday night po, Karox, and to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sino ka ba, Amy? Tinalo pa si Bongit, parang may itinatago ka rin. Ha, anyway, kahit nag-grant si Ma'am Laila ang parole bail, investigasyon pa lang yan. ICC hindi pa naman hahatulan si Tandang Dutae. Halata ka rin na nakakiling ka kay Tanda. Anyway, wait ka lang, Amy. At mga ulupong. God works in a very mysterious way. Totoo yan, ha. Kuramosa Sarabotska, shout out, ha. Good PM, Idol Roque, sabi niya. Librado Ludovico ulit, oh. SMMI, dapat masara, himpilan ng mga sinungaling at peking balita. Shame on you, wala akong ganang makinig. Pwe, fuck you, kapal ng mukha mo. Ewan ko bakit hindi ka pa matodas. Ewan ko bakit. Malakas siya sa kanyang amo, eh. Diba? Sabi ko sa inyo, eh. Dalawa ang Diyos. Hindi natin alam kung sino nag-appoint sa kanya, pero sinisiguro ko hindi ang tunay na Diyos. Hindi. Pelabot, shout out. Sinungaling ka, Amy Marcos. Pinocchio, humahaba ang ilong. Pag nagsisinungaling ikaw, yung baba mo ang humahaba. Justice system ng Pinas, selective lang. Sang-ayon ako sa iyo dyan, pre. Pre Jara, shout out, ha. Mukhang na-overdose si Amy sa kasisingot ng utot ni Digunggong. David Alin Mendoza, shout out, ha. Good morning po, Karoke. At sa mga Rocky Warriors. Napaaga po kayo ngayon. Oo nga. Ano ba yung sinasabi na yan ni Babalina? Di natin pwedeng pigilin ng ICC dahil po kating-kati na din silang hulihin si Digong nyo. Kahit ano pa ang sabihin ng mga galamay ni Digong, ay wala na silang magagawa. Tamang-tama po ang Christmas song na ito kay Digonggong. ICC is coming to town. Totoo yan, ha? Pero maganda-gandang ano yan, panuurin. Totoo. Kumbaga sa pelikula, malalaman natin kung gaano katigas si Digong. At kung totoo ang sinasabing magkaaway na ang Marcos at Duterte, ang Romualdez at Duterte, o isang Sarsuela. Ba? Simple. Pag hinarang ng Marcos administration ng ICC, tabla-tabla na. Naglulukuhan lang tayo, mga boss. Ba? As simple as that, eh. Diba? Ano masasabi niyo? Ganun lang yun. Ba? Lahat ng napapanood natin, Sarsuela. Pag pinakialaman nila ang ICC, mag-iimbestiga lang ang ICC kung anong nangyari nung panahon ng patayan, yung crime against humanities. Walang kinalaman si Excellency dyan. Si Digong lang. Haharangin mo. Tsaka iba na magsalita ngayon si Remulla, di ba? Hindi kagaya dati. Subukan nyo rito. Uliin namin kayo. Si Jinggoy. Iba rin magsalita. O ngayon, sana? Mga boss. Sarap ng kwento natin ngayong gabi, Bakit? Masaya ako, Lahat ng mga monitor ng katawan ng pina-overall check-up ko po siya, wala. Meron siya enlargement of the heart, pero sabi nung internist niya, pwede na sa losartan. Oo.
nothing to worry about, sabi. O, kaya masaya po tayo. Ha? Salamat po sa prayers nyo. Ako doon ako yun ang iniisip ko, baka ako. Kasi, sabi niya, sumasakit yung ganito ko, baka may ano kung ganito. Nagagalit naman ako pag gumagano siya. Ano iniisip mo? Sabi ko, tayo natin yung resulta. O, ayun. Wala. Iniisip ko, masyado nervyoso. Sabi ko, you're in good hands eh. Ha? Gracie Chai, Okinawa Japan ka, bukas meron akong vlog sa'yo, bullshit ka. Ha? Tuloy natin kay Ferdinand San Juan, ha? Magandang hapon po, Karok, sa pahayag ni Aimee na dapat papasukin ng ICC, na hindi na dapat papasukin ng ICC sa ating bansa dahil ayos naman daw ang justice system dito sa ating bansa. Nangangahulugan may pangamba o takot sa kanya kasi involved na maimbestigahan dito ang kanyang mga kaalyado. Makakaapektong negatibo ito sa kanyang paglahok sa eleksyon sa 2028 at kahit anong posisyon, yan po ang ating pananaw. God bless po. Totoo yan, Ferdinand San Juan na. Malapit tayo magsang oras Ferdinand San Juan ulit. Karoks, pansin niyo po, ang laki siguro ng pagsisisi ng taong nagpapatay kay Ka-Percy. Kasi po, nung napatay na ang Ka-Percy, ay diyan na nagsimula sasabi ko lang, ang pagkagising ng taong bayan at ibang politiko. May mga bagay na nabago, banggaan ng nakapwesto sa loob ng gobyerno kahit sa dating samahan ng Marcos at Duterte na nangyari sa ngayon. Yan po ang aking nakikita. Parehas tayong nakikita, Ferdinand, di ba? JX Escus, shout out. Kapag nakulong si Digong, isama na rin si Aimee, ikulong. Wala. Di yata pwede, wala naman siya pero kung sasama siya, kagaya ni Kimo, di natin sila maawat kung gusto na sumama kay Digong sa kulungan, di ba? Louis Bulano, shout out. Good day, Karoks. Bakit ganun? Kung sino pa ang mga mambabatas natin, sila pa ang bumabaluktot ng mga rule of law ng ating bansa. Kaya paano mo paniniwalaan ng mga senado at kongreso? Hay buhay Pinoy. Wala nang pag-asa ang mga yan. God bless you and your family loved ones. Ingat lagi. Ingat, Louis Bulanos. Jun Lagon, my friend. Shout out si Jun 360. Good evening, Manong Rocks. Pag-aga ng paaga kayo ngayon. Oo nga, kagabi, kahapon, napaaga. Napanood ko din yung Ghost ni Demi Moore at Patrick Swayze. Sabi ko na marami napanood yan. Box office yan, friend Jun Pero iba yung, Pero iba yung Ghost na kinakatakutan ng mga Duterte at mga kampo nila. Yung multong sila rin ang gumawa. Sinusubukang ilayo nila Roque at Panelo sa media ang pagkakasangkot ng pangalan nila. Pero I don't think maniniwala ang taong nag-iisip sa kanila. Ang dapat nilang gawin ay i-exorcise yung mag-aama dahil inaniban sila ng masamang espiritu. Haya po, dagiti, asairo, ti lubong. Hindi ko naiintindihan yan, friend John. Alam ko lang binasa, ha? Elizabeth Iscari ulit, Dagdag comment ko pa po dito sa mga pinagsasabi ng mga kontra sa pasamantalang paglaya ni Senator De Lima. Bakit? Malaki ba takot nila dito at baka mailabas ang mga malalakas na ebidensya panlaban kay Digong at mga alipores niya? Diba, Sir Rox? Sigurado yan. Insurti balay na, sabi, Moody Muma, shout out, Sabi niya, hi, Sir Rox. Hi, Sir. Good evening po, sabi niya. Ang tingin ko po dyan kay Aimee, kaya sobrang pagpanig ni Aimee kay Digong dahil maraming alam na lihim na hawak si Digong dahil ang ina ni Digong ay loyalist ng pamilyang Marcos. Labas-pasok ang ina ni Digong sa Malacanang.
Kaya may alam yan kung wari lang. Kung wari lang yan si Amy na loyalist. Siya ng kay Digong. Salamat po, sir. Yannick Ordobe, shout out ha. Sabi niya. Pakisabi kay Senator Amy, kung gumagana ang batas Pilipinas, ipasok mo yung nanay mong kulong, ipasok mo yung nanay mong kulungan, convicted 7 counts of GC and GC ng SC. At si Junior, convicted tax evasion, pagbayarin muna. Iyahiya naman, iyahiya naman, hinarap asunto ng kanyang walang wheelchair at neck brace. Alberto Olaer, shout out ha, sabi niya. Karoke, si Digong Duterte na ICU bigla. Sayang nakasakit ng malaria, nanginginig sa takot sa balitang papasukin ng ICC ang Pilipinas. Sabi ni Amy Marcos, gumagana naman daw ang hustisya sa bansa natin. Totoo minsan, sa 6 na taon, kay ex-Senator Laila de Lima at si Congresswoman Franz Castro sa death threat ni Digong Duterte. Karma na karoke. Talaga yan, karma na talaga yan. Hindi na maaawat yan, tuloy-tuloy na yan eh. Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Ni Tia Deli, oh. Bumabalandra po at makikibad trip ang inyong impong basyang Tia Deli, ha? Para po sa topic mo, Sir Rox, tungkol kay Madam Babalina. Bigyan po natin ng konting pitik, Sir Rox, ha? Alam mo, Madam Baba, ikaw na naman, no? Simplihan na lang po natin yung kinukuda mo about hustisya and ICC, okay? Bigyan kita ng simpleng line-up. Baka sakaling, Madam Babalina, ikaw makaramdam ng konting kilabot sa mga protesta mo at pinagkukuda mo, okay? Ha? Kung talagang may hustisya sa bansa mong pinagtataksilan mo, total ikaw naman big time madam, palabasin mo si Tebes, Bantag, Sulweta sa kanilang taguan na napakalaki ng Intel funds na naka-allocate. Nasaan yun? At yung mga namatay na libo-libo, nagang ngayon walang hustisya. Sangkot ang iyong ingkong na minura pati ang Diyos. Walang kinatatakutan. Bakit parang ngayon isa ka sa nakikidalamhati na nanginginig ang tumbong pag naririnig ang salitang ICC, aber? Ha? Kapag yang mga line-up na binanggit ko, nabigyan mo kaming mga Rocky Warriors nakatanggap-tanggap na kasugutan, ako mismo sasama sa protesta sa laban mo. Aba, maniniwala kami talaga, Madam Babalina. Ikaw di kasapi ng mga iglesia ni Kulapo. At hindi kay Kibulok nakasanla ang maitim mong budi at kaluluwa. At dahil sa ikaw, Madam, miyembro ng maitim ang ngalangala at gilagid, papayuhan kitang ikaw magpurga ng utak. Isama mo na rin si Butanding at mga kaanib ninyo na mga buhay pa pero sinusunog ng kaluluwa sa impyerno. We, kinam? O ano, hirit ka pa? Huwag kami. Okay, bawal ang syunga dito sa samahan namin. At lalong bawal din ang uto-uto at sip-sip buto. Makapagtanggol ka, inam pwe. Lumayas-layas ka nga dyan. Baka di ako makapagpigil, mahila ko yung baba. Kung gusto mo, palit tayo ng pwesto. Ikaw na lang yung may rayuma, buwisit. Ano ba talaga ang gusto mong maging? Tagapagtanggol ng ano o tagasipsip ng ano?
mga ka-warriors, impong ba siyang signing off? Signing off na at lalayas muna. Nanginginig na ang baba ni Madam Baba sa galit. Hanggang sa muli po, ang inyo po ay di magtataksil at sa bayan po tunay nagmamahal. Ang nirarayuman nyo pong abang lingkod, ang aswangot, inyong Tia Deli. Mahaba man po palagi ang nobelang Pasensya na Xerox. Alam kong nakakahingal magbasa. Sorry din po sa aking mga ka-warriors. Pagpalain po tayong lahat ng tunay na bathala at Panginoon na di po galing sa Peke at Kibulok Kingdom. Hanggang sa muli po, ingat lang po palagi Xerox at inom-inom palagi ng tubig bago magbasa ng pinakamahabang talata ang kasaysayan para iwas hingal at samid at ubo. Bye folks and good night to all dyan sa Pilipinas. Matulog po na maimbing. Ang bukas po ay palaging may dalang pag-asa. Totoo yan Tia Delica. Ano to? Joel Molina, shout out. Dapat di na binoboto tong Amy, parang asong kahul ng kahul. Marami yatang yan ewan ko ba. NC Carion, shout out. Amy Marcos, sip-sip kay Duterte yan. Obvious ba? Kailangan bang i-memorize yan, Aris, shout out. Aris, Di kataka-taka ka, Roque. Ang masiraan din si Amy. Dikit siya kay Duterte Hindi pa nga lubusan ang paglaya ni Dilima, gumugulong ng batas. Baka silang pagulungin natin. Isang tao lang nagbigyan ng kating na hustisya, gumugulong ng batas. Mali si Amy. Paano yung mahigit sa 30,000 na pinatay ng amo niya? May hustisya ba doon? Sila dapat ang pagulungin, lalo na si Digong. Sana tama si Dilima, napatawarin si Digong ng Diyos at gawing anghel ito. Yan ang pinakamasakit na kaparusahan kay Digong nyo pag nagising ang anghel. Oy, maraming klaseng anghel Anghel ng kadiliman, diba? Sammy, EJ, shout out. Karoke, pumasok ka na sa politika, naniniwala ako sa iyo na may malinis ka na layunin sa bansang ito. Naku. Ito ang sagot. Sumagot itong kaibigan ko. Sabi ni Jane L sa'yo, wag naman, puputi agad ang buhok ni Sir Roque. Tawa. Magaling na talaga si Tuesday. My friend Tuesday, Ay, kasakit siya ko sa'yo, Jane L. Totoo lang. Malapit na naman Tuesday, Emily Capistrano, shout out. Sabi niya, ay, masaya lang ako, Jane L. Totoo. Kasi nga, naghihintay na lang kami ng tawag ng schedule ng operasyon ni Mama. Sabi ni Emily Capistrano, sobrang sip-sip ang taong yan. Walang awa sa kapwa. Yan Karoke ang napakalaking pagkakamali ng mga Pilipino. Ang pinabalik sa kapangyarihan, ang pamilya na yan. Walang kadala-dala. All I can say, God bless the Philippines. Keep safe, Karoke. Keep safe, Emily Capistrano. Tagal mo nawala. Nawawala pa yung Mariel Leonora Roque. Wawala Ernesto Aquino, shout out Sigurado Karox, yung mga politiko na ayaw sa ICC, meron din gagawin na kalokohan sa bansa. Sinabi mo, galing mo Ernesto Aquino. Bakit kasi ayaw nila sa ICC? Ba? Kinawa Japan. Reynaldo Gonzalez, shout out Kalokohan lang niisip na hindi napapasok ICC. Matagal nang nakasampayan. Pag di tinuloy ng ICC ang pag-iimbestiga, kahihiyan nila yan. Totoo yan. Baka mabuwag na yan. Ang nag-iisip lang ng nasasabi na di na makailangan pumasok ICC, walang gustong gawin sa bansa
ay magamit lamang ang sariling kapakanan, kahit ang konsensya na nagsasabi na bigyang hustisya ang mga pinagpapatay na walang kalaban-laban. Ang hindi makataong pamamaraan ay makademonyong pangangailangan. Totoo yan, Reynaldo. Ito na siya. 3J Shop, ito na. Alam mo, Sir Rox, alam naman ng buong Pilipinas na hindi nakikialam ang ICC sa internal affair natin. They know that, pero pine-play up nila yung ganyan na pinakikialaman kung tayo ng ICC. Ang tawag dyan ay mind conditioning. Totoo. Di kayo lulusot sa amin, di ba? 3J Shop ka. How many times na pinapaliwanag ng mga authority tulad nila Enzo Christian Esguerra, yung dating Justice Carpio, at marami pang iba na ang pinupurso ng ICC ay ang kasong Pilipino mismo ang nag-akyat ng reklamo sa ICC. Kung hindi nagreklamo ang mga Pilipino sa ICC, wala sa eksena ang ICC. Yan si Manang Aimee, umi-eksena rin kasi nga, ang best friend niyang si Sara is in the hot seat lately, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, 3J Shop pa. 3J Shop ulit, Sir Rox, kahit pag gumagana ang justice system natin dito sa Pinas, walang bearing sa ICC dahil tayong Pilipino ang nagreklamo sa ICC. Under pa tayo ng jurisdiction ng ICC nang mangyari ang mga krimen na ginawa ni Digong at mga kasama niya. Tawa-tawa siya. Si Manang Aimee, alam niya yan pero nagtatanga-tangahan lang. Tanong ko sa iyo, 3J Show, bagay ba sa kanya? Ang maging tanga. Di ba? 3J Show ulit, The Rox, pakitanong mo nga kay Manang Aimee kung totoong gumagana ang justice sa Pilipinas, bakit si Bantag di pa rin makita? Bakit si anak ng Rimulya at Acquit? At ito pa, Sir Rox, kung totoong gumagana ang justice sa Pinas, how in the world naging senador si Robin Hood Bato at Go? Yan ang matibay nakatibayan na walang hustisya dyan sa Pinas. Hay, totoo yan. 3J Show, tawa ng tawa, magaling na talaga to. Sir Rox, totoo ka na nakabil si Laila de Lima. Nagkanda-taranta na ang mga DDS. Paano pag talagang na-acquit na ng tuluyan? Baka mag-ala Basilio Sisa ang mga DDS. Hindi malayo. Ngayon pa lang, di ba? Taranta na sila. 3J Show ulit. Sabi ni de Lima, hindi nakialam si BBM. Naku, pasalamat sila at di pa nakialam si BBM. Pag nakialam si BBM, maghabol na sila sa Tambol Mayor. Alam mo, sabi lang niya yun, hindi nakialam. Ang totoo, hindi siya makakalabas kung ano yan, totoong, kaya yun na maraming yung paglabas ni Laila de Lima, yung pagkakagrant ng bail niya, ang sisi, pinabayaan ni BBM. Hindi humarang si BBM. Yun ang tumbok Parang yung tanong nga ni Digong, ni Bato, kung talagang weak ang ebidensya, bakit hindi nakalaya nung panahon ni Duterte? Bato, kung nabubuhay si Kia Percy, yari ka na naman, Bato. Paano makakalaya? Si Duterte nga nagpakulong. Talaga ito si Bato, kuminsan magaling to, kuminsan ba't ganito ang nangyayari rito sa tao na to? Para ka rin si Harry Roque, no? Kalahin mo na sabi mo yun? Senador. Magaling naman mag-investigador kay, Senyor Aguila, to si Bato. Kalahin mo sabi mo yan? Kung mahina ang ebidensya, bakit hindi nakalayas ng si Duterte nga. Ewan ko sa'yo.
Sabi ko na, mahirap yung magtanga-tangahan eh, ha? Mabubuko ka eh. Wala yung maisip mo yan. Kung weak ang ebidensya ika, bakit hindi nakalaya nung panahon ni Duterte? Ano na ang tanong yan? Narinig nung aso namin yung tanong na yan. Sabi nung aso namin, haw, 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 haw. Giisit na tanong. Ay, naku. Tulog natin to kay Cassandra Daisy, oh. Senator Amy. Shout out Cassandra Daisy, ha. Senator Amy, crime against humanity sa mga head of state ang nililitis ng ICC. At too late ang reaksyon ni Amy dahil mga Pilipino ang lumapit sa ICC dahil walang gustong tumulong sa kanila noon. At twist mo na mag-antay pa ang mga biktima ng taon-taon samantalang next year nandyan na ang warrant of arrest ng mga kakulto mo. Huh? Aris, sabi ni Aris, Karaoke, palagay ko lamang, Karaoke, palagay ko lamang po ito sa tanong ninyo kung sino ang papalit sa Vice President kung sakaling ma-impeach ito. Siguro po para sa akin ay ang pangatlo mula sa Presidente ang dapat pumalit, ang Speaker of the House of Representatives si Romualdez, kung di po ako nagkakamali. Parang tama ka nga eh. Parang ako nga ang mali eh. Ha? Shout out Pen Amy Bingson. Busy siguro, walang comments eh. Oh. Tsaka si anak Christian Esguera. Anak Christian Cheng, shout out ah. Wala rin oh. Baka, magpataba ka, ikaw Christian Chenke, ha? Oh. Boyong Kong Balong, shout out. Brother Elias Ischo, shout out. Mirna Regalado, Adoracion Di Maranan, shout out sa inyo mga friend, ha? Ant Vlog, shout out, Ant Vlog. Si Ryan Yumura po yan, oo. Hanggang dito lang po. Inaabot tayo ng 1 oras. Oh, di ba? At least masaya tayo. Magko-comment pa ba kayo tungkol dito sa kay Harry, palagay niyo, may pag-asa pa bang magbago si Harry Roque? Pero ako, may pag-asa pa yan. Basta taimtim lang ang pagdarasal sa Panginoon. Wala nang pinapatayan eh. Hindi kagaya ng amo niya, mukhang wala nang pag-asa yun. Oo. Tsaka yun nga, Harry Roque, panoorin mo yung panahon mo nung ikaw ay isang matinupang tao. Ikumpara mo ngayon yung pinagagawa mo, ikaw sa sarili mo, sabihin mo, baka sasabihin mo, tanongin, ano ang nangyari sa akin? Panginoon, patawarin mo po ako. Bumalik ka sa dati mong pinanggalingang trabaho. Siguro kung hindi ka lumayas do sa human rights advocate ka, baka senador ka na ngayon. Magandang gabi po mga boss. Hanggang bukas po. Tingnan natin kung mapapaaga tayo. Kasi hindi ako pupunta sa ospital eh. Mag-aantay na lang po ako ng tawag na kung kailan i-schedule si Mrs. Good night. God bless.